Hallelujah, hallelujah. Good evening po sa lahat. Welcome po to all, to, to each and every one here in our prayer time family. First of all, I want to know if mayroon bang bago sa gabing ito. May bago po ba? Kung meron man po at nahihiya kayo or late, meron pong raise hand icon dyan sa lower portion ng inyong screen. You may tap it so that we will know if you are new. No? So, pula naman. So, and kung sino man po ang may mga birthday ngayon or wedding anniversary, kindly say amen or again tap the raise hand icon in your screen so that Si we will Sister know Ago. we can greet you. Ako sa akin is my mother. It's her birthday tonight Wala at siya. day. So, wala siya. Ano. But to all those who have birthdays today and anniversary, we greet you. Happiest birthday and anniversary. And let it be known to you again that whatever your heart's desire, if you rejoice in the Lord, surely it will be given to you. Hallelujah, right? And we encourage each and everyone to agree or respond by saying amen to the speaker that you think it blessed you or it's right, no, so that our speaker will get encouraged and ganahan pa siya, no, sa pagbibigay ng pag-deliver ng Word of God. But by doing so, no, immediately after doing so, kindly mute your mic, no, so that there will be no unnecessary sound that will be heard, no, kasi malakas yung feedback minsan ng mga sounds sa paligid natin, ano. So baka it may interrupt the speaker, ano. Mawala siya sa focus ng kanyang delivery na kanyang message, ano. And also we encourage everyone to open your camera, no, your video camera, no, so that ma-encourage din yung speaker na hindi siya nag-iisa pag nagsasalita na alam niya na meron siyang kausap kahit sa online man lang, you know. And if you want to do so, kindly dapat naka-steady lang, di tayo gumagalaw ng konti, hindi naman yung talagang hindi nagagalaw, pero kailangan nakaharap lang sa camera at hindi yung kung saan-saan pumupunta kasi baka ma-distract din yung ating speaker for the night. And let's hear a quick testimony from Pastor Jekyll. Pastor, you have the floor now. Hello. Hello. Thank you, Pastor Dan. Good evening sa ating lahat, no. Gusto ko lang pasalamatan ng Diyos sapagkat itong mga nagdaang linggo na busy ako kaya hindi alas ako maka-attend ng prayer meeting nandun ako sa Davao dahil tinapos ko po yung registration ng church na organization na pinaregister. So, praise the Lord kasi tagumpay yung hanggang sa nakabalik ako nandyan sa tagumpay yung pagpa-register ko po. Officially registered na kami sa SEC, so pwede nang kahit saang kasi nire-reach namin yung malalayong lugar, yung wala talagang church na talagang hindi nakakakilala kay Jesus, hindi na illegal yung aming ginagawa. Burihan ng Panginoon. At yun po, so malaki po ang pagpapasalamat ko sa ating Diyos na buhay sapagkat bagamat maraming mga pagsubok pero at may itong mga pagsubok na to, meron ding talagang sabing katagumpayan kapag kaanak ka ng Diyos, merong katagumpayan ka talaga na kahit mahirapan ka at the end of the time na meron talagang sabing hindi lang puro lugmok yung buhay mo kundi meron talagang ipagkakalooban Diyos sa'yo na kung saan matututo ka at makakapagsabi ka talaga na God is good always sa ating buhay, no? Kahit nasabing mahirap, no? So purihin po ang Panginoon sapagkat
ang kabutihan niya ay nananatili sa amin at sa aking pamilya, maging sa organization na to, sa church na name na officially registered na. Yan po ang lubos kong pinasasalamatan. At ang pangalawa po, at pagdating ko po ng Johnson, nag-text po yung aking yung kasi sa trabaho ko po, nag-text po yung aking amo na na ma-receive na daw po namin yung 13-month fee. So, sobrang Hallelujah. sabi ko, Wow. praise the Lord. Talagang hindi lang kahit na sobrang busy, hindi talaga pababayaan ni Lord. Kay pagpunta ko ng Davao, medyo malaki-laki rin na gastos ko. And then ito yung talagang sabi ko, God will provide. Kahit na may mga savings, God will provide. Hindi nababawasan kundi nadadagdagan pa talaga. So, purihin ng Panginoon, no? Sa atin lahat. At encourage na rin po sa atin na if we talagang i-allow talaga natin yung plano ng Diyos sa ating buhay, ang Diyos ang mag-provide talaga sa atin. Kasi Amen. ganun niya tayo kamahal, hindi lang dahil sa gumagawa tayo ng naayon sa kanyang kalooban, kundi mahal niya tayo, hindi lang dahil sa itong ginagawa natin, kundi dahil sa mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi lang sa isang araw, kundi araw-araw ng buhay natin. So, purihin po ang Panginoon. Ibinabalik ko po ang papuri pa sa salamat. Amen. Thank you po. Amen. Amen. Wow, what a wonderful testimony from Pastor Jekyll. Truly, pag ang kingdom of God, ang gospel, mag-advance, walang makakapigil, in spite of the pandemic, in spite of the restrictions that have been placed in all areas, but it's not going to stop. Pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa gawain para sa Diyos, nothing can stop it. Hallelujah. Hallelujah. Kaya grabe talaga, ang mga testimony. Kaya doon po sa mga kasama natin na may magandang nagawa ang Diyos, sa atin. Although araw-araw naman may magandang nagagawa ang Diyos sa atin. We encourage you to testify for the Lord even for small things, kasi doon magsisimula yung great things na ibibigay sa inyo ni Lord. If you testify for those small things, and the Lord will gladly give you amazing things for you to testify in the future. So, pagpatuloy lang natin yung gawain sa Panginoon. Let it be may it encourage each and everyone, to go on in spite of all the challenges sa pang-araw-araw na hinaharap natin, but we find joy in those challenges. We find joy in those troubles, Kaya let's hear the word of God for tonight. Good evening po sa lahat. Sister, magpakilala na lang po ako ulit kasi hindi naman ako pinakilala eh. Sister ko. Si Sister ko. Bago po tayo, ano ko muna yung aking title kasi meron ako sasabihin sa title ko. Yung title po na aking i-share sa inyo ay Praying for the Sick and then the tips for financial breakthrough. Alam niyo ba na yung isa kong dinagdag na tips for financial breakthrough, parang inano ako ng dyan, ng spirit dyan, sabi niya. Magtuturo ka ng financial breakthrough? Bakit gaano ka ba kayaman? Sabi ko, mayaman ako. Anak ako ng Panginoon. Praise the Lord. Nandito na sa akin ang lahat. I'm rich. Amen. Anak ako ng Diyos eh. So everything is already in me. And I have already started claiming it. Praise the Lord. So kailangan ganun tayo. Kiniklaim na natin sa Panginoon. It's not really na sa pagdating sa may pera kang malaki or anything. Your health is already your wealth in the Lord. Right. Yung punta dito na in good condition, that is already our wealth in the Lord. Right. So, maraming salamat sa Panginoon. So, before that, manalangin po muna tayo. Our gracious and heavenly Father, I cannot do this, O Lord God, without you.
So right now, Father God, Holy Spirit, take over me. Fulfill your desire. Ibigay mo lahat ng message, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, na gusto makinig, Panginoon. Ibigay mo sa kanilang gusto mong iparating sa kanila. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming maraming salamat sa iyong gabay, sa iyong guidance sa gabing ito. Cover us with your most precious blood of Jesus, O Lord. Walang manakaw kahit isa sa iyong mga Yes, salita hallelujah. na ating na iparating, Panginoon, sa bawat isa. And I also rebuke, O Lord God, yung internet connection na low, Panginoon. Make it high speed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Parang lahat ng iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon, ay makakarating ng malinaw, Panginoon, at nararating ang isipan at puso, Panginoon, at may sa buhay, Right. Panginoon. May apply sa aming buhay, Panginoon. Maraming maraming salamat sa gabing ito. We give you back all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Amen. Hallelujah. So, praying for the sick. So, ang examples dito is, Jesus heals a crippled woman. Isa lang naman ang examples dito. Dahil gusto lang ng Panginoon talaga iparating sa atin na ang lahat ng sakit, hindi sa Kanya nang galing. Right. Amen? Amen. Hindi nang galing sa Panginoon. So in John 13:16, and ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, these 18 years, be lost from this bond on Sabbath day. So ibig sabihin, in 18 years na babae na crippled siya, pinagaling siya ng Panginoon ng napakasimple lang. Dear woman, you're healed. So sa time kasi na yan, kung bakit hindi pa gumagamit ang Panginoon ng in the mighty name of Jesus, kasi siya na talaga yung gumagawa sa time na yun eh. Hindi yung live talaga si Jesus na mag-perform ng miracle. So ngayon, nakalagay dito na in praying for the sick to get well, there's certain truth to be mindful of. And otherwise, you may pray from sun up to sundown with little or no impact. So, ibig sabihin, kailangan alam natin kung ano ating pinapanalangin. Na kailangan merong strong impact. Yun bang nagagalaw na titinag talaga ang ating kalaban. Pag tayo manalangin, hindi lang na lumagalaw na titinag, lumalayas, nagtitremble, bumabalik sa hell because of our prayer. Pero bago yan, kailangan ma-recognize muna natin ang certain truth na recognize that God wants them well. So lahat tayo gusto ng Panginoon gumaling. So He isn't the one responsible for the sickness, for the illnesses. Amen ba? Ngayon, magtatanong kayo. Some believe God uses sickness to carry out His plan or to correct His children. Ang nakalagay dito, that's a big lie. Hindi totoo na ang Panginoon ang nagbibigay ng sakit para ma-realize natin, ay, kaya siguro ako ganito, pinalo ako ng Panginoon kasi mali-mali ang ginagawa ko eh. Hindi ako sumusunod sa Kanya, pinalo siguro ako ng Panginoon. No, it's not comes from God. That is from the pit of hell nanggagaling. Pandaraya lang po ito. So ang gusto lang talaga ng Panginoon sa atin is we will have a good life and have it more abundantly. Tingnan natin sa John 10:10. Ang nakalagay dito is, yun bang sinasabi natin na nanggaling sa Panginoon ng sicknesses and illnesses. Dahil yun yung naitanim noon sa atin. Kumbaga yun ang na-share sa atin na nanggaling yan sa Panginoon. Pero actually, hindi pala nanggagaling sa Panginoon. Because of this John 10:10. Ang tip lang ang devil lang ang nadi-describe dito na siya gumagawa ng ito. The thief comes only to steal and kill and destroy. Pero ano naman ang ginawa ng Panginoon? I have come that they may
have life and have it to the full. So saan doon ang sickness na binibigay ng Panginoon or illnesses? Na Hallelujah. mapalo. Wala talagang ginawa ang Panginoon na sicknesses and illnesses. Kaya kailangan, pag lumaban tayo sa prayer, alam na natin na diablo na yan. Pag meron tayong sakit, evil spirit na yan. Hindi yan sa Panginoon. Hindi yung inalaw niya. Hindi talaga siya nag-alaw. Wala siyang inalaw na sasaktan tayo. Hindi. Minsan kasi, hindi tayo sumusunod sa gabay ng Holy Spirit. We didn't allow Holy Spirit to take over us. Na siyang manguna ngayon sa atin. Na Holy Spirit, take over me, give me wisdom, teach me, guide me, lead me. Ginagawa ba natin yan? Kung ginagawa natin yan, wala tayong sakit. Kung ginagawa natin yan, we are prosperous in the presence of God. Masyado tayong asenso. Hindi yung minsan ay noon, attend ka. Yung mga may napapansin ako sa church na masyado namang active sa pag-church. Pero bakit kahit pamasahe, minsan nahanapin pa niya pamasahe. Wala akong pamasahe, di ba? Alam mo naman ang church namin, ang layo-layo, di ba? Makati. Kung walang jeep, hindi ka makasakay ng jeep, kailangan mag-taxi ka. So, yung iba, bakit hindi sila makapunta ng church? Minsan hindi makapagsimba dahil walang pamasahe. So, if you are already long in the presence of God and you're already serving God for so many years, ang sabi ni Pastor Chris, hindi ka na ordinaryong Kristiyano. Amen. Pakayaman mo na sa lahat ng bagay. We are already fully mature in Christ. So hindi mo na dadanasin yung mga malilit na bagay na yan. Malilit na bagay na yan. Kailangan nandyan na yan sa'yo lahat. What you're going to do is to claim it. And of course, we have also something na bago natin mapossess yan, we have also to do something. So, magtatanong kayo, bakit naman si Job, ang buhay ni Job, bakit siya inalaw ng Panginoon? Okay, kwento ko sa inyo, bakit inalaw ng Panginoon si Job? Ang description kay Job, sa Job 1:1. In the land of Oz, there's a man named Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. So, ibig sabihin, ang description ni Job, upright, meaning to say, honorable, honest, blameless. Ibig sabihin, parang close na talaga siya sa Panginoon. Ang kanyang character, close na talaga. Kasi blameless eh. And then he shunned evil. Hindi niya pinapansin, tinitreatan niya mga evil spirit. So ngayon, hindi talaga makapenetrate ang diablo sa kanya. So ganun pala tayo kalakas. If we are in God, right now, sa time natin ngayon that the Holy Spirit is the one who move in us, who lead in us, talagang hindi na pala talaga makapenetrate ang diablo sa atin. Evil spirit, hindi tayo mapenetrate. Dahil nandito na sa atin ang Holy Spirit. So ngayon, si Job, ipinaalam pa ng diablo sa Panginoon. Kaya yan, lumalaki ang ulo niya, kaya ganyan yan ka masigasig sa'yo kasi masyado namang alaga, pinoprotektahan mo. O, kita mo na? Tapos sasabihin natin na, bakit si Job, nagkasala rin naman yan ah. No, sa time bago yon, kung may iniisip man si Job na limbawa, may fear siya, makakunting fear lang, balik ka agad sa Panginoon. So, I mean to say, hindi talaga makahanap ng loopholes ang diablo na makapenetrate kay Job. So, ang ginawa niya talaga, kailangan niya magpaalam sa Panginoon. Diba? Sabi ng Panginoon, okay, do anything. But, do not touch his life. Right. Meron siyang limitasyon. May limit na binigay sa kanya ang Panginoon at hindi niya nagalaw ang buhay. So, ngayon, to make the story short, hindi na tinag si Job. Kasi bago payagan niya ng Panginoon, alam naman ng Panginoon ang end, di ba? Na si Job, talagang kahit anong gagawin, kahit basta hanggang buhay siya.
sa Panginoon pa rin siya. Kaya pumayag ang Panginoon, di ba? Alam naman talaga ng Panginoon kung ano ang destinasyon ni Job, di ba? Hindi talaga siya alis sa Panginoon. Amen? So, ganun din po tayo. Kaya kung sasabihin nyo na ang Panginoon, ay bakit ang Panginoon ay pwedeng magbigay, i-allow yung temptasyon, i-allow ang sakit, wala siyang ginawa. Ito lang sa sitwasyon ni Job. Dahil hindi talaga makapenetrate ang diablo dito. At galit na galit ang diablo dito kay Job. Dahil napakaganda ng buhay niya. At puro pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon ang ginagawa ng kanyang buong pamilya. Kaya siyempre, di ba, nakakairita sa part ng devil. Right. Amen? So, naintindihan na po natin na talagang walang ginawa ang Panginoon. Hindi sa Panginoon ang sakit. Lahat ng naranasan nating hirap, hindi yan sa Panginoon. Sa diablo yan. Kaya when we pray, kailangan malakas tayo. Bakit? Alam na natin na diablo yan. Hindi yan sa Panginoon. Amen. So here, sa praying for the sick, does the sick person want to be well? Kung manalangin pala tayo sa Panginoon, we need to talk to the sick person. Kung talaga bang lalaban siya. Kasi minsan, pumunta kami noon sa friend namin sa Antipolo. Yung pastor ang ipag-pray. Ngayon, nananalangin kami kay pastor na yun. Tapos, hindi naman tumagal, namatay siya. Kasi alam niyo kung bakit si pastor, pinapanalangin pa lang namin siya. Nagre-research na pala siya kung ano na ang buhay sa langit. Imagine, nagre-research si pastor, ano bang Panginoon? Ang buhay sa langit, napakaganda ba? Ano ba yung sitwasyon doon? Ano ang praising doon? Ano may nagpipreach pa ba doon? Ang dami niyang question about sa heaven. So, ibig sabihin, ready na pala si pastor na tanggapin ang mawala siya at mapunta sa langit. But we still pray for him. So, ibig sabihin, we will have to condition yung tao na ipag-pray natin kung willing pa siyang manatili or hindi, suko na ako, ayoko na, okay na ako makita si Lord. So kung ganyan ang sinasabi ng Panginoon ng isang tao, edi ang pag-pray na lang natin ay ang kalooban ng Panginoon and we will not insist anymore of his life. Kasi nga, sumusuko na siya. So yan po yung ating tandaan. Pag sumusuko na po, hirap na po yung ating pasyente, ang ating client, o anything na may karamdaman siya, kung hindi na niya kaya at sumusuko na, huwag na po natin pagpilitan. Yung kalooban po ng Panginoon ang ating ipag-pray sa Kanya. Then, so it's important that the person is willing to get well and that there's mutual faith. So ibig sabihin, kung ang pasyente naman natin, kung ang brothers and sisters naman natin ay gustong mabuhay, kailangan nakakondisyon nilang puso niya na he'll have to fight Right. his life. Habang pinapipray natin, nananalangin siya, she believed. So kailangan magtagpo tayo ng paniniwala na siya ay mabubuhay. Na siya Right. mismo sa sarili niya, he will work out for his life. Kailangan hindi pwede na patumpik-tumpik ka. Kung gusto mong mabuhay, may gagawin ka rin talaga. Amen? Right. Hindi yung gusto mong gumaling, ayaw mong minom ng gamot. Gusto mong gumaling, nakakalimutan mo palagi, timpla ka lang ng timpla niya kung anong iniinom sa'yo. Na natapos lang yung ilang oras, hanggang timpla ka lang ng timpla dyan, hindi mo naman iniinom. Kasi meron ganyan kasi na mga ginagamot ng mga pasyente. Maalat, mapakla talagang iniinom nila, kaya timpla, halo lang ng halo, hindi naman iniinom. So, if that is your attitude, kahit anong gagawin po natin, kahit anong panalangin sa'yo, kung ikaw mismo ay hindi gumagaot para sa sarili mo, wala po tayong magagawa doon, kundi ang kalooban ng Panginoon sa'yo. So next po is, be in tune with the Spirit. The Holy Spirit can guide you to know whether or not. Because a demon is responsible for that sickness or disease. In Luke 13:16, the woman was bowed over
Satan was responsible for her infirmity. The moment Jesus cast the devil out, the woman was healed. So, what are you going to do? Never afraid of the demon or evil Yes. spirit. The name of Jesus is greater than all. So yan po Amen. tandaan natin. Wala nang makakatalo sa atin. Kung baga sa ngayon, because we are doing this every day and night. At minsan sa gitna, nagbabasa-basa pa rin kami. Lahat ng mga pagsubok dito sa mundo, lahat ng mga pagsubok dito sa lupa, alam niyo kung anong katapat? Yung nakalagay dito sa Revelation 21:8, fearful, unbelieving, abominable, murderer, whoremongers, or kikiapid, sorcerers, idolaters, liars. Kung yan ang attitude mo, ang minsan ang iisipin mo, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Minsan, sasabihin ng iba, kung mali ang relasyon na yan, dapat you'll have to flee. Umalis ka dyan. Umalis ka sa tao na yan dahil mali ang relasyon mo dyan sa kanya. Anong gagawin mo? Magbabad ka sa salita ng Panginoon. Because the Lord will change your heart. Hindi mo kayang iwanan yan. Yung ganyang sitwasyon. Kailangan labanan mo yan. Hindi ka pwedeng umiwas dyan na tatakbo ka dahil habulin ka niyan. Ganun pa rin pagsubok mangyayari sa'yo. Pero kung paano mo labanan? Napakasimple. Magbabad ka sa salita ng Panginoon. Umaga, nagdi-devotion ka. Sa tanghali, may binabasa ka pa uli. Nakikinig ka pa sa mga sermons ng mga pastor. Lahat nagababad ka. Saan papasok ngayon ang espiritu na yan na gumagawa sa'yo sa revelation na to na napakadami dito. Saan siya papasok? Paano ka magkaroon ng fear? Paano ka magkaroon ng puso na unbelief? Paano ka magiging abominable? Paano ka maging murderer? Kasi minsan kahit sa isip mo, pwede kang maging murderer dahil para sa sobrang galit mo, kayang pumatay ng tao. So saan ito papasok sa'yo? Hindi ka niya mapapasok dahil punong-puno ka ng salita ng Panginoon at nandiyan yung sa'yo. So, yung vices, madaling baguhin yan. Magbabad ka lang sa salita ng Panginoon, nawawala lahat ng gana mo sa lahat ng bagay na hindi ka aya-aya sa harapan ng Panginoon. Right. Ang Panginoon ang magbabago sa iyo basta nagbabasa ka pala ng Bible. Kaya nga sinasabi ni Sister Millet, ako palaging sinasample niya yung ugali ko. Hallelujah. Ako yung number one yung example palagi. Bakit pa palaging ako? Eh kasi ikaw yun eh. Ikaw ang may ganun eh. Kumbaga, hindi ako ba, yun bang napaka-irritable ko, yung lack of patience. So ngayon, tinanggal yun ng Panginoon sa akin. Dahil sa pagbabasa, pagbababa ng salita ng Panginoon. Kaya yun pala ang secret para yung lahat na mga, sa personal mo lang, sa sarili mo lang na mga pagkakamali. May mga evil spirit sa atin na pumapasok na mga impatience na yan, irritability na yan. Lahat ng mga pagiging pakikiapid, yung mga ganyan, mga abominable, murderer, sa mga kahit sa isipan, yung mga mali-mali sa mga isipan natin na kung ano-anong pumapasok. Evil spirit pala yan. Natatanggal pala lahat yan. Natatanggal pala lahat yan nang dahil sa banal na espiritu na nagpipild sa atin. Yes, amen. Kailangan na natili. In the morning, bago kayo umalis, ako kasi every morning napakaaga kong gumising. So si Sister Millet yan ay masyado pang inaantok pa yan, pero hinihila ko na yan. Kasi nga, when you read the Rhapsody of Reality, pag binabasa ko yan lahat, read aloud talaga ako dito. Kahit madaling araw, read aloud ako. Kasi kailangan, nagtitremble lahat ng diablo na nakakarinig. Hallelujah. At saka yung sa confessions, ay inaantok si Sister Millet, hinihila ko yan eh.
Sabihin ko, I've been given the authority in the name of Jesus. Sabihin naman niya, I've been given in the authority in the name of Jesus. Ay, ulitin mo. I've been given the authority in the name of Jesus. Oh, inuulit ko, nagigising. So, kailangan po, talagang sinasabi ng Joshua na you'll have to meditate the Word of God day and night. Yun pala magpapalakas sa akin. Yes, amen. Hindi pala pwedeng takbuhan ng problema. Hindi pala pwedeng takbuhan ng maling relasyon. Hindi pala pwedeng takbuhan ng utang. Talagang ang Panginoon pala talaga, magbabad ka lang sa salita ng Panginoon, He will reveal you something na makakatulong sa iyo kung paano makaahon. Amen. Hallelujah. So mag-8 na po, lilipat po tayo sa another topic natin. Tips to financial breakthrough. Kasi ito ang palagi kong naririnig na we are praying for financial breakthrough. So pag sinabi natin financial breakthrough, tinignan ko talaga kung anong breakthrough, yung pambihirang tagumpay. Yan Yes. natin, pambihirang tagumpay. So ngayon, isang tips, number 1. Alam po ba natin ang Matthew 6:33? Hallelujah. Alam po ba natin ang Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Very common verse. Pero madali bang gawin? So ito yan po ang tanong natin. Dahil sabi ni Pastor Chris, narinig ko ang kanyang mga preaching. Sabi niya, I am rich because I seek God first before anything else. Sabi niya, idadaglag na lang niya lahat eh. So unahin ko siya. Kasi idadagdag ng Panginoon ang lahat sa akin. Ngayon kung habulin ko yung pera, sabi niya kung habulin ko ang pera, tatakbo yun. Amen ba? Right? Habulin ko ang pera, kailangan mahabol ko yung client na yun. Kailangan mahabol kong malaking benta. Ano pa? Mahabol ko yung ganito. Hindi muna ako hindi muna ako mag-church. Hindi muna ako attend sa prayer time. May contact ako sa sa aking client. Baka baka umayaw na sa inaalok ko sa kanya. Okay, mali po tayo. Wala pong may dadagdag ang Panginoon sa inyo. Kung yan pong uunahin ninyo. Kasi sinabi niya sa Matthew 6:33, hindi po nagbibiro ang ating Diyos. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Wow. So idadagdag niya lang. Idadagdag niya, hindi ka na mahihirapan. Nagsuserve ka na sa Panginoon, idadagdagan ka pa ng Panginoon para hindi ka maghirap. Praise the Lord. Naku, hallelujah. So kailangan unahin natin ang Panginoon. Kailangan babad tayo sa kanyang salita kasi everyday, kailangan babad tayo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Marami talaga nag-testify dito sa ating prayer time na ito'y nakakatulong talaga dahil araw-araw talaga. Kung halimbawa nakalimot ka man na magbasa ng Bible dito sa gabi, pumasok ka lang dito at mapupuno ka ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Amen. Amen. So another tip. In Malachi 3:10 to 12. Ang sabi ng Panginoon, kasi ibig sabihin, ang number 1 is Matthew 6:33. So you'll have to be obedient. Yung pangalawa naman is sa Malachi 3:10, you'll have to give. So magtataka kayo. Amen. Magtataka tayo, no? Baka sa tanong nyo, Yeah. ako mga nangangailangan, kaya nga po Sister Glo, nagre-request ng financial breakthrough. Pagkatapos ako pang magbibigay. Ano ba yung, paano ba, wala akong maibigay. Hinihingan ka ba ng Panginoon ng isang malaking bagay na ibibigay sa Kanya? Marami ng Panginoon. Nandiyan na sa Kanyang lahat. Ang sinusubukan ng Panginoon is your art of giving. Hallelujah. Of giving. Kumbaga, ano ang act of giving? That is the key to open the windows of heaven. Buksan mo. Hallelujah. You give. You open. Amen. Pag nagbigay ka, mabubuksan ang windows of heaven.
basahin natin ng Malakay 3:10. Bring all tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord. Ang sinabi niya, if you do, says the Lord. Ang Panginoon ang nagsabi. Hindi according to Paul, hindi according to John, hindi according to anybody. Says the Lord. Ang Panginoon talaga nagsalita. Yes. Hallelujah. So if you do, says the Lord, Yes, amen. Amen. heavens, I will open the windows of heaven for Hallelujah. you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Amen. Kukulangin pang mapaglagyan mo. Kasi kahit sa testimony namin ni Sister Millet, nang pumunta kami dito sa Maynila, hindi ko naman sinasabi na sobrang, yun na nga, hindi ko pwedeng sabihin na I'm not blessed. We're blessed. We're so much blessed, di ba? Kailangan sabihin natin, you'll have to confess that we are so much blessed by God. Hindi pwede sabihin na nahiya ka pa na, na-blessed ba ako? Oh, parang hindi maganda na sabihin mo, na-blessed ba ako? You're blessed. We are all blessed. Amen? Napumunta kami dito, bag lang. Wala kaming kadala-dala, lahat. Pero ngayon, kailangan mo mag-unload. You'll have to give yung sobra. Ibigay mo talaga yung, para kung gusto mong mabagong damit mo, pamigay mo yan. Kung gusto mong babago ang bag mo, pamigay mo yan. Kung gusto mong sapatos mo, pamigay mo yan. That's You have right. to unload. Amen? I-unload mo. Mabigay ka. Amen. That is the secret, the tips, kung paano ka pagpalain ng Panginoon. Huwag mo ngayon, unang-una pa lang, bibigay ko ba ito yung pantalon ko na to? Magandang brand ito. Sabi ni Milet, kung masikip sa'yo, hindi, baka papayat pa ako. Hindi ka na papayat. Ibibigay mo na. Praise the Lord. So yun, na-unload na. Pero kaya lang, kung i-unload mo, ang Panginoon, magbe-bless pa uli, mag-i-bless niya uli. Yes, amen. Punuin niya uli. Para ikaw ay magbigay uli. Amen? Amen. So yan ang gagawin natin. We'll have to unload because so but that the Lord will load. Paglo-load na naman ang Panginoon. Okay lang. Amen. That's right. Let go natin yun para pasukan ng Panginoon ng panibago. Praise the Lord. Right. Hallelujah. 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 So yun Bring po it. ang sinabi ng Malakay 3:10. So kailangan buksan sa pamamagitan ng pagbibigay. Yun nga ang sinasabi ni Oral Robert. Si Oral Robert daw nagpapatayo raw sila ng building, napakalaking building. So sa time na nagpapatayo sila, na-short sila ng pera. So anong ginawa nila? Dahil na-short sila ng pera, para magbuhos ang Panginoon ng pagpapala, nagbigay muna sila sa church. Hallelujah. Magbigay sila. Sunod-sunod nagdadatingan yung mga blessings. Hindi nila maintindihan Yeah. kung paano, kung sino nagpapadala. Dahil kailangan matapos yung building. So ganyan mag-bless ang Panginoon. Hindi mo akalain kung saan manggagaling. Dahil sa aking mga pinagdadaan, minsan nalagpasan ko yung mga pagsubok, hindi ko rin alam kung saan nanggaling yung pambayad na yun na napakadami. Hallelujah. Nabayaran ko malaki kong utang na hindi ko alam kung saan nanggaling ang pera, kung paano lumusot, kung paano, bakit ito nagkaroon ako ng pera ganito. Sunod-sunod lang na ibinibigay ng Panginoon because I give it to the Lord. Kahit Amen. naghihirap na ang finances ko, tinatago ko pa rin ang what is belongs to the Lord at binibigay sa Kanya talaga. Dahil alam ko na yun ang key to open the windows of blessing para mabuksan ang Amen. windows of heaven Hallelujah. and God will pour out His blessings to us. Oh, come on. In the Hallelujah. pandemic, the Lord's power is not limited. Kaya Kanyang i-bless kahit sa anong oras. Kung ang tao magsasabi na, bibigyan kita ng pera pagdating na ng aking bonus, bayaran kita pag binayaran ako ni pagdating ng aking ng aking maturity, babayaran kita. Pero ang Panginoon, kahit anong oras, kahit anong sitwasyon,
God can bless you every Wow, hallelujah. Amen. mighty name of Jesus. Claim it. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Glory to your name. So the next is feel the conviction of the Holy Spirit in your heart. Feel the conviction of the Holy Spirit in your heart. Because aside from giving our tithes, what or the first fruits or the first harvest ng ating kumbaga na harvest nating mga patubas. Ano ba yung tawag doon? Yung mga sa farm, mga fruits, okay, mga fruits natin. Kahit ano doon, pwede na rin ibigay sa Panginoon. Pero sa ngayon, is, of course, ano bang ating income dito? Kung may business ka, ibibigay mo sa Panginoon yung ikapo. Kung may sahod ka, ibibigay mo sa Panginoon yung ikapo. So kung iyan ay masusunod mo, wala ka ng problema sa ito na sinasabi nating financial breakthrough na hindi mo maintindihan. Saan kaya nanggaling ito? Ay dumating. Yung mga hindi mo inaasahan, dumadating. Merong mga hindi nagbabayad na. Because God will bless you everything you need. Amen. 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 Halimbawa, naloko ka, dinaya ka, may sinalihan ka na kung ano-ano, i-claim mo yun sa Panginoon. Panginoon, kiniklaim ko ang lahat ng ninakaw sa akin ng diablo in the mighty name of Jesus. I-claim ko na, ibalik niya. Siya mismo ang magbabalik sa akin in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Nabalik na ngayon ng Panginoon. Hallelujah! Praise the name of Jesus. Binabalik na ng Panginoon. So, aside from giving our tithes, meron pa tayong ibang pwedeng pagbigyan. If the Lord will touch your heart, ito yun na yung sinasabi natin na mga extra na pwede kang magbigay. Halimbawa, meron tayong kapatid na nangangailangan ng tulong. If God will touch your heart, you can also give. Yes, amen. Bigay tayo. Kung minsan kasi, sasabihin mo na, ay, may pera ako dito. Pero, kinukonbik ka ng Panginoon na magbigay, ano? Kinukonbik ka ng Panginoon na magbigay. Sabi mo naman, baka hindi totoo ito. Baka may pera naman si ano na yun. Baka hindi totoo yung conviction na to. Ikaw ang nag-stop ng blessings ng Panginoon. Right. Ano na ang gagawin ng Panginoon na channel of blessing? Ini-stop mo. Bihira lang yan yung binibigyan ng ganyan damdamin na magbigay ka. Bigyan mo si sister ganito. Nangangailangan siya ng tulong, bigyan mo. Minsan lang yan dumadating sa puso natin. Kasi hindi naman lahat tinatouch ng Panginoon. Ngayon, ikaw ang tinouch ng Panginoon, binaliwala mo. So that's always, sabi ng Panginoon siguro sa'yo, pwedeng sabihin ng Panginoon na, pag ito ay binigyan mo si sister na ganito, i-bless kita ng business. Eh ngayon, sabi mo sa conviction mo, ay hindi yata totoo ito. So saan napunta ngayong blessings na sana ng Panginoon na malaki? Hindi na natuloy. Dahil binaliwala mo ang conviction ng Panginoon, Wow. ng Holy Spirit, na i-bless ka niya sana ng breakthrough financially. Pero kaya lang, in-stop mo kanyang pag-touch sa'yo na ikaw ay magbigay. So tandaan natin, ang giving talaga, ang siya, sa atin yung bang lahat ng ating mga pangangailangan, iyan ang open doors. Hallelujah. Bubuksan talaga ng Panginoon. Magugulat ka lang. Kaya tandaan natin yan mga kapatid. You can be a blessing to everyone. Pero ang ayoko kasi, sabi ko sa Panginoon, ayoko na ang blessing si Sister Pele, bless si Sister Pele ng Sister Nen ng Panginoon. I-share niya sa akin kung anong binigay na blessing sa kanya ng Panginoon. Hindi, sabi ko, Panginoon, ako talaga, direct talaga ako. Gusto ko, ako talaga, at magiging channel ako. Iyan ang dapat na isipin natin, that we are the channel of blessing. Direct talaga na tayo na lang mamigay. Tayo na lang mabigay, hindi tayo bibigyan.
Yes, Panginoon amen. talaga directly ang magbibigay sa atin. Magbibigay na lang tayo kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon. Iyan ang maganda. Ikaw talaga ang direct na channel of blessings ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Maraming salamat. So ngayon po, meron pa ba tayong mga katanungan? Ito kasi ang palaging tinatanong ng may narinig ako sa mga palaging nag-share nito na yung mga some confusion or confession na palaging sinasabi na mahirap daw sumunod sa Panginoon. Marami ka raw pagdadaanan. Oh, naniniwala ba kayo dyan? Hindi mahirap way. sumunod sa Panginoon. Mahirap ang sumunod sa Panginoon dahil hindi ka sumusunod. Right. Sumunod ka. Madaling sundin ang Panginoon because we have the Holy Spirit to guide us. Hallelujah. Kaya hindi mahirap sumunod sa Panginoon. Pag sumunod ka, naku, wala ka talagang wala kang, kumbaga, wala kang tisod. Right. Talagang straight talagang lakad mo. If you allow God to lead you, and you will always acknowledge the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi niya, meron ng kasabihan, mahirap sumunod sa Panginoon dahil hindi ka, mahirap ang buhay, lalong-lalo na sa financial breakthrough. Mahirap daw. Dahil walang mga financial breakthrough sa Panginoon. Mahirap daw mangyari. Bakit mahirap mangyari? Hindi totoo yan. Na, Just right. sa atin lang, hindi lang natin kiniklaim. Glory. Kaya nga ang sinabi ko sa inyo na ang tips na yun, tandaan niyo yan. Ang sabi ng Panginoon doon, test me in this, says the Lord. Subukan niyo ako dito. Yes. Hindi ko pagpapalain ng buong sambayanan yung kabuhayan mo. Tandaan natin kung ang business na yan, palagi yung tindahan namin na doon, palagi sinasabi ng aking mga co-teacher, ay Glo, huwag kang magnegosyo dyan. Kuhan yan dyan. Palagi nalulugi yung tindahan dyan. Huwag ka dyan. Nang kami na ang pumwesto doon. Na-bless lahat. Alamin kami na parang palengke na. Akala mo palengke. Hindi naman yun ang palengke. So you see, Hallelujah. meron na isang Kristiyano na nandun, but God bless everyone. Right. Hallelujah. Nagdamay pa sila. Praise the Lord. So ganyan po ang pagpapala ng Panginoon. Pag may Kristiyano na naniwala ng totoo sa kapangyarihan ng Panginoon. So maraming salamat po sa gabing ito. Glory to Alam God. po tayo. Kaya tandaan natin palagi na ang financial breakthrough na yan ay magsisimula sa atin. Praise the Lord. Always give. Seek God first. Give. And then if you have extra, if the Holy Spirit convict you to give, then give again. Magbigay ulit. Walang problema. Because the Lord will fill in. Kung anong nabawa sa iyo, God will fill in. So, Hallelujah. Amen. Hallelujah. praise the Lord. Praise the Lord. So, meron po tayong bago. Meron po tayong bago kanina. Wala yatang bago, no? May bago ba? Si Sister Aya ang bago. Hallelujah. So, meron pa akong sasabihin muna dito sa heart and mouth principle. Dito kasi sa heart and mouth principle, before we accepted the Lord Jesus Christ, meron pala talagang heart and mouth principle. Kung ang heart mo tumatanggap sa Panginoon, you'll have to confess it with your mouth. Right. You'll have to accept Jesus Christ loudly. Yeah, Yes. you have to declare that you have received Jesus Christ aloud talaga. Loud talaga. Naririnig talaga. Audible talaga sa diablo ang sinasabi mo. So dito, the Apostle Paul in Romans 10:8-10 shows us this simple yet so powerful principle of salvation. When you confess that Jesus is Lord of your life, believing in your heart that He died for you and God raised Him from the dead, that declaration or proclamation of your faith
catapult you into the realm of salvation. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So Right. kailangan talaga with the mouth confession. So, hindi ko naalala niyo pa ba kung paano niyo tanggapin ang Panginoon noon? Nung first time mong tinanggap ang Panginoon? Naalala niyo po ba? Did you say it aloud? Ang sa akin, hindi ko maalala kung talagang nilakasan ko talagang boses ko sa pagtanggap ko sa Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, kung wala mang bago, pwede tayo i-renew natin yung pagkatanggap natin sa Panginoon. Sabihin natin ng malakas. Read it aloud kasi natitremble ang diablo eh. Right. Hallelujah. Pag gagawin natin to, Yes, amen. Hallelujah. follow after me. Manalangin po tayo na prayer of salvation kasi kahit ako, nung bata pa ako noon eh, mahihain pa naman ako noon sa time na yon. So it might be na tinanggap ko ang Panginoon, pwedeng ako ay nagbubulong lang. O di kaya sa isip ko lang. Hindi ko nasabi ng aloud talaga. Na tulad na sabihin ng pastor na follow after me, siguro hindi ko yun na nalakasan talaga. It might be in my mind only. Pero ang sinabi dito, kung sa mind lang, hindi siya pwedeng, hindi ka masave. Kailangan i-confess mo talaga na tinanggap mo si Jesus Christ. Right. Hallelujah. Malakas talaga. So mag-pray po tayo. Sumunod lang po kayo. Oh Lord God, Oh Lord God, I believe with all my heart I believe with all my heart in Jesus Christ, in Jesus Christ, Son of the living God. Son of the living God. I believe I believe that He died for me that He died for me on the cross on the cross and raised Him from the dead. and and raised raised Him from from the the dead. dead. I believe He is alive today. I I believe believe He in is alive today. I confess with my mouth I confess with my mouth that Jesus Christ is the Lord of my life. that that Jesus Jesus Christ Christ is Lord of my life. From this day, From from this this day through Him through Him and in His name, in His name I have eternal life. I I have have eternal life. life. I am born again. I'm born born again. again. Thank you, Lord, Thank you, Lord, for saving my soul. for saving saving my soul. I'm now a child of God. I'm I'm now now Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Glory. Glory to your Glory to your name. So meron po tayong prayer request. Manalangin po tayo. Sige lang po Hallelujah. Praise the name of Jesus. Glory to your name. Hello. Okay, so ito na yung okay, kay Sister C. Sister C. Okay, so manalangin po tayo. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. We praise and we glorify you, O Lord God. Esikalabasanda, Ebukalabasika, Esikalabasanda, Ebukalitsika. Hallelujah, Jesus. Glory to your name, O Lord God. We come to your presence, O Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay makapangyarihan, Panginoon, na lumalapit sa inyo. Because you are with us. You are in us, O Lord God. Holy Spirit, hallelujah, Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, walang imposible sa aming request sa inyo, Father God. Father God, I pray for the son of Sister C, Panginoon. Si John Paul, ang kanyang pangalan, Panginoon. I pray, O Lord God, makapangyarihan kang Diyos, Holy Spirit, touch the life of John Paul, O Lord God. Make the whole, O Lord God,
na siya'y makakakilala sa iyo ng tunay. Gawin mo siyang tunay na Kristiyano, O Lord God, in your presence. Hallelujah, Jesus. Lord, we claim that John Paul right now, Yes, he will be touched by your Holy Spirit. He will be touched by your angel that he will come to you, O Lord God, na maging tunay na siyang Kristiyano sa inyong harapan. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Right now, Father God, I also pray for Sister Connie, sa kanyang pamangkin, Panginoon, ni si Charlene Rosario, Panginoon, that she is traveling, O Lord God. Lord, you are the God of creation, O Lord God. You are the God over the forces of nature, O Lord God. Lord, walang makakahadlang sa kanyang traveling, O Lord God. Give her the traveling mercy in the mighty name of Jesus. Ang proteksyon mo, Panginoon, I ask for you, for the angel, O Lord God, to protect her. For the thing that Charlene, O Lord God, na siya ay magiging safe sa lahat ng kanyang travel, wherever she is, Panginoon, kung saan man ang kanyang punta, Panginoon. Lord, be your Holy Spirit, be with her, O Lord God. Cover her, O Lord. At kung ano man ang kanyang pupuntahan, Panginoon, I pray, O Lord God, na maging maganda ang kanyang sitwasyon sa kung saan man siya makakapunta, Panginoon. We don't know kung saan siya pupunta, Panginoon, pero I pray, O Lord, for a safe place na kanyang mapupuntahan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Right now, Father God, we also pray, O Lord God, for Sister Lancy, O Lord God, for the healing sa tuhod ng kanyang boss, Panginoon. Right now, Father God, we are your child, and we are praying, O Lord God, for the power of the Holy Spirit that to touch the knee of that boss, O Lord God, na para makipakita niya, Panginoon, ipakita mo sa boss ni Sister Lancy, Panginoon, kung gaano ka makapangyarihan, Panginoon, at sa paggamit ko kay Sister Lancy, Panginoon, na makakilala rin ang kanyang boss na ito, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Na itong Panginoon, ang kanyang boss ay pwedeng magsaludo sa iyo, Panginoon. He will bow down to you, O Lord God. At siya ay, kung ano man ang kanyang religion na pinaniniwalaan, if you will touch this man, O Lord God, this boss, O Lord God, ay makakakilala siya sa iyo, Panginoon, at magiging maganda ang kanyang relasyon kay Sister Lancy, Panginoon, dahil siya ay gumaling ng through her, O Lord God. Marami pong salamat, O Lord God, sa gabing ito. Isi kalabasanda, ebu karabasika, elejisa latsa, esu kalabasaka chikika. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you for the Holy Spirit, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na to, Panginoon. Ang pang-apat po naming prayer request, Panginoon, is for our country, O Lord God. Right now, Father God, I pray for Visayas and Mindanao, Panginoon, na tinamaan ng bagyong audit, Panginoon. Panginoon, I pray that everybody, O Lord God, na tinamaan ng bagyo na to, Panginoon, they will recover immediately in the mighty name of Jesus, Panginoon. Ipadala mo ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, right now in the mighty name of Jesus. Kumilos ka sa puso ng bawat Kristiyano, Panginoon, ng bawat tao, Panginoon, na sila ay magkakaroon ng pagkaroon ng blessing, Panginoon, to bless others, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, I pray, O Lord God, sa mga tao na ito, Panginoon, na it's our time. It's their time, O Lord God, to remember you and to pray for you and to ask your favor, O Lord God, and to claim it right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. I-bless mo mga tao nito na yung mga salita, Panginoon, dahil kung sila ay mabigyan ng iyong mga salita at makarinig, Panginoon, sila ay maaaring makatanggap sa iyo, Panginoon, at ang sentro ng kanilang pananampalataya ay mapupunta sa iyo, Panginoon. They will give glory to you, Panginoon, dahil ikaw ang tunay na makapangyarihang Diyos. Lord, dalangin ko ang provision sa lugar ng Mindanao at Visayas, Panginoon. I-provide mo ang lahat ng kanilang pangangailangan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. I also pray tonight, O Lord, sa lahat ng mga attendees, Panginoon. Right now, Panginoon, we don't know their unspoken request, Panginoon. We don't know their needs, Panginoon. But right now, Panginoon, narinig nila kung paano po kayo mag-bless sa bawat isa sa amin, Panginoon. Right now, O Lord God, ilagay mo'y
Panginoon, sa kanilang puso kung paano ka mag-bless sa amin, Panginoon, tremendously. Hallelujah, Lord Jesus. Kung gaano ka mag-bless sa amin, but we have already also to do the tips, O Lord God, so that we will also recognize, O Lord God, that when we give, you will also give us, O Lord God, in return, 100-fold, O Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. But if we will not give, O Lord God, we cannot open the windows of heaven, Panginoon. That's why, Lord, I'm sharing the secret of giving, O Lord God, na kung paano ka magpala sa bawat isa, Panginoon, when you test us, O Lord God, in our giving. So maraming salamat, Panginoon, instill in their hearts, Panginoon, that we will give so that we can also receive Yes. 100-fold from you, O Lord God. And we can claim, O Lord God, ang mga nawawala naming mga ari-arian or anything, O Lord God, that is in us na ninakaw ng Diablo, Panginoon, para ma-recover namin yan lahat in the mighty name of Jesus. Right now, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa, strong internet connection, deliverance from any form of addiction, Panginoon, Lord, you have already answered this prayer, O Lord God. Ang aming kailangan dito, Panginoon, for the deliverance of addiction, Panginoon, is maging babad kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Hallelujah, Lord Jesus. Touch these people, O Lord God, that they will read your word, O Lord God, day and night. Araw-araw, Panginoon, ang iyong Panginoon, hindi tama, Panginoon, Lord, touch their heart, O Lord God, ilagay mo sa kanilang puso, Panginoon, that they have to read your word every day, O Lord God, na yun, Panginoon, ang magbabago sa bawat isa, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. We don't need to run, or plea, O Lord God, sa aming mga problema. Haharapin namin ito, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang magbabago sa aming puso. Hallelujah, Lord Jesus. Sa aming mga unsaved family members, O Lord God. Sa job for the jobless, O Lord God. Financial blessing, unspoken request. Everyone will experience best Christmas this December, O Lord God. This Christmas, O Lord God. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Meet them, O Lord God, sa tamang panahon, Panginoon. Itama mo lang muna, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, so that they will receive the blessing, O Lord God, na hindi nila nararamdaman noon at ngayon mararamdaman na nila, Panginoon, ang blessing mo sa bawat isa in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Financial blessing is there already, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Right now, Panginoon, instill in our heart, Panginoon, that everyone will hold the key and open the windows of heaven, O Lord, because they already know, O Lord God, the tips for the financial breakthrough, O Lord God. So maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Ang lahat ng aming request, Panginoon, ay nasagot mo na, Panginoon, because you are within us, O Lord God. And help us to claim it, O Lord God, to claim it in the mighty name of Jesus. Ang pag-claim ng Panginoon, nagdadalawang isip minsan ang Kristiyano, Panginoon, ang pag-claim, Panginoon, na we have already that thing. Hindi lang ma-claim, Panginoon, because of the doubt. So right now, Father God, I rebuke the spirit of doubt, Panginoon, para ang lahat ng Panginoon ay makakamtan namin in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Ang bawat isa, I pray na i-preserve mo ang lahat ng kanilang naririnig sa gabing ito, Panginoon. Preserve it in their mind, in their heart, and then they will do it in action, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabing ito, Panginoon. Tunay na napakadakila mo, Lord God,
Lahat ng papuri sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Everybody say Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Picture time. Amen. Good evening, everyone. Good evening. Thank you lang po. Good evening sa lahat. Of course. Hello, Pastor Jo. Hello, Pastora. Hello, good evening. God bless. Hello. Salamat sa message mo. Maya. Hello, good evening. Kita mo, power. Good evening sa tanong. Tagay na ako ng pastor. Bye-bye. I am blessed, di ba? And good night. Good night po. Amen. God bless. Breakthrough. Amen. Salamat sa breakthrough. Breakthrough. Amen. Amen. Sister Lancy. Yan ba si Sister Sherry? Siya ba Sister Lancy? Oh, yan yung Sister Cherry. Oh. Okay. Isa lang pala sila. Okay, bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Good night. Bye.